Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakasikat na bomba star noong taong 2000 na naging kasintahan pa ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Noynoy Aquino. Paano sila nagkakilala at ano ang malambing nilang tawagan? Bakit kaya sila nagkahiwalay? Tutol nga ba ang pamilya ni Noynoy sa kanya? Totoo ba na naging nobyo niya din ang isa sa pinakasikat na senador ng Pilipinas na si Idol Raffy Tulfo? Naglihim kaya ito sa kanya na meron siyang asawa? Paano sila nagkahiwalay? Kilalanin natin si Barbara Milano. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babagkitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Panimula, ipinanganak sa mahirap na pamilya sa bayan ng Talavera sa Nueva Ecija si Annabel Jacobe Ramos o mas kilala bilang ang sexy star na si Barbara Milano. Dayang ang palayaw ni Barbara sa kanilang lugar, panganay na anak sa kanilang pamilya. Isang tricycle driver ang kanyang ama na si Feliciano Ramos at ang kanyang ina naman ay isang housewife. Ayon sa kwento ng kanyang buhay, isang mabuti at masunuring bata si Dayang. Tumutulong siya sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng paglalako ng gulay at pagtulong sa mga gawaing bahay. Sa eskwelahan ay nakakaranas ng paminsan-minsang pangungutya si Barbara dahil sa kanilang estado sa buhay. Gaya na lang ng isang kwento sa kanyang nakaraan na sumubok siyang pumasok sa isang beauty contest sa kanilang eskwelahan. Ngunit dahil salat ang kanilang pamilya sa pera ay walang maipambili ang kanyang mga magulang ng kahit simpleng gown man lamang. Sinubukan na lamang nila na manghiram ngunit wala din silang mahiraman ng gown at isang bestidang mukhang light gown lamang ang kanilang nakuha. Hindi na lamang sumali si Barbara sa contest dahil sa takot na kutsain lamang siya ng mga kamag-aral. Nagsimulang mangarap si Barbara na makatulong sa kanyang pamilya, na maiangat ang kanilang buhay at maiahon sila sa hirap. Ngunit kinlaro ng kanyang mga magulang na sila ang may obligasyon noon sa kanilang magkakapatid. Ang nais lamang nila ay makapagtapos sila ng pag-aaral at maging maayos ang buhay at nang hindi sila magaya sa kanila. Sa kabila ng dinaranas na kahirapan, ay matyagang iginagapang ng kanyang mga magulang ang pag-aaral nilang magkakapatid. Ang mga pag-aari nilang lupa ay unti-unti nang naisanla at nabenta hanggang maging ang tricycle na ipinampapasada ng kanyang ama ay naisanla na din. Sa kagandahang palad ay nakapasa na noon ng 2-year midwifery course ni Barbara sa Good Samaritan College sa Cabanatuan City. Tapos man sa pag-aaral ay nahirapan si Barbara na makakuha ng trabaho sa kanilang lugar. Napag-iiwanan na sila ng mga kapitbahay na umaasenso mula sa mga kamag-anak nila na nagpupunta sa Japan upang magtrabaho. Ilang beses na rin inuudyokan ng mga kapitbahay si Barbara na huwag sayangin ang pagkakataon na makapag-Japan. Maganda siya. Ngunit, kapag nanatili siya sa kanilang bayan ay hindi naaangat pa ang kanilang buhay. Dahil nakikita rin ni Barbara ang pag-asenso ng mga kapitbahay na nagja-Japan, ay naisip niyang pumunta na rin doon upang makaahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Nagpaalam si Barbara sa kanyang mga magulang at dahil may tiyuhin naman siya sa Maynila, ay pinayagan siya ng mga ito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Barbara at agad nang nag-impake ng kanyang mga gamit. At ilang araw lamang ay sumakay na siya ng bus pa Manila. Iyon ang unang beses niyang sumakay ng bus. Kaya naman, katakot-takot na hilo at pagsusuka ang kanyang dinanas sa biyahe. Sa Manila ay nagkita sila ng kanyang tiyuhin. Nagtatrabaho ito sa isang promotions na nagpapadala ng mga talents sa Japan. Dahil maganda at balingkinitan ay mabilis na iproseso ang mga papeles ni Barbara papunta sa Japan. Masayang-masaya siya. Sa wakas, matutupad na ang pangarap niyang maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Pagdating ni Barbara sa immigration office, ay napansin ng immigration officer na tila bata pa tingnan si Barbara. Ang nakalagay pala sa kanyang pasaporte ay 27 taong gulang na siya at ibang pangalan din ang nakapaloob sa pasaporte. Peke pala ang pasaporte na dala ni Barbara. Nang mabuko ay nakiusap si Barbara na palampasin na siya ng immigration officer dahil kinakailangan niya magtrabaho para sa kanyang pamilya. Ngunit naaawa at naiintindihan man siya ng opisyal ay maaaring sa Japan pa mismo siya maharang, kaya sa huli ay denied pa rin ang kanyang pag-alis. Nangako naman ang kanyang tiyuhi na muling ilalakad ang kanyang mga papeles. Minsan ay mayroong hindi pinapalad sa umpisa.
Ang ginawa na lamang ng kanyang tiyuhin ay inalok muna niya si Barbara na mag-artista habang wala pang pag-usad sa mga papeles niya papuntang Japan. Sa umpisa ay akala ni Barbara na nagbibiro ang tiyuhin, ngunit pumayag na din siya. Ipinakilala ng kanyang tiyuhin si Barbara kay Vir Gonzalez, isang talent manager na nag-asikaso agad ng kanyang pictorial. Unang ginamit ni Barbara ang screen name na Alexandra bago gamitin ang Barbara Milano na siyang nakaiga naman sa kanyang karera. Pagpasok sa showbiz. Napunta sa pagpapasexy si Barbara. Agad siyang nakapasok sa mga pelikula. Hindi siya naging mapili sa mga daring roles. Ang unang pelikula kung saan siya lumabas ay ang favorite subject, Education, taong 1999. Dahil maganda, balingkinitan at hindi mapili sa roles na hinihiling sa kanya ng mga direktor, ay naging mabenta si Barbara sa mga pelikula, lalo na sa larangan ng pagpapasexy. Halos magkakasunod ang mga pelikula na kanyang ginagampanan. Dahil dito ay unti-unti nang nakikilala si Barbara. Madalas din ang kanyang mga guesting sa telebisyon at naiimitahan na magtanghal sa mga probinsya. Mahigit 12 pelikula na ang nagawa ni Barbara mula 1999 hanggang 2002. Ilan sa mga pelikula kung saan siya nakilala ay ang Escort, Masarap Habang Mainit, Biyahera, Biglang Liko, Tikim, Basagan na Mukha, kung saan kasama pa niya ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao, na inilarawan ni Barbara bilang humble, friendly at maaalalahanin sa mga katrabaho. Isang beses daw ay inabutan sila ng malakas na ulan sa kanilang shooting sa Calatagan, Batangas. Nagpamigay daw ito sa kanilang lahat ng ekstrang damit bilang pamalit. Sa kanyang pag-angat ay hindi nakakalimutan ni Barbara ang pangako na makatulong sa kanyang pamilya. At iyon na nga ang kanyang ginawa. Unti-unti ay nabawi ni Barbara ang mga lupang naisanla ng kanyang mga magulang at naipagpatuloy ang pagpapaaral sa kanyang mga kapatid. Naipagawa din niya ang kanilang bahay, mga nakarelasyon at nag-iwan sa kanyang sawi. Number 1. Benigno Noynoy Aquino III. Unang nag-cruise ang landas ni Noynoy at Barbara sa isa sa mga show na pinagtanghala ni Barbara sa Dumaguete. Maaga sa karera ni Barbara nang magkaroon sila ng relasyon ng nooy congressman pa lamang na si Noynoy. Taong 2000 nang paunlakan ni Barbara ang isang blind date kay Noynoy sa isang Japanese restaurant sa May Tomas Morato. Ang una nilang date ay nasundan pa ng ilan hanggang sa mahulog na ang kanilang loob sa isa't isa at babes ang kanilang tawagan. Ayon kay Barbara, sa gabi ay nagdi-dinner sila at inaabot ng madaling araw sa kanilang kwentuhan na madalas ay patungkol sa trabaho ni Noynoy. Matalino daw ito at hindi nakakaantok ang mga kwento. Aniya, magkikita kami, dinner time, ihahatid niya ako sa bahay 4 AM na. Ganoon siya kakwento. Ewan ko, hindi ako inaantok kapag nag-uusap kami. Marami siyang kwento na parang magandang gayahin. Gusto ko ganoon. Marami akong natutunan sa kanya. As in marami. Sandali lamang ang itinagal ng kanilang relasyon at iba-iba din ang nakasulat sa mga article na itinagal nito. Ayon sa pep.ph, sinabi umano ni Barbara na may 10 buwan ang itinagal ng kanilang relasyon at sa panahong iyon ay puro magagandang salita ang kanyang binitawan ukol sa dating karelasyon. Aniya, si Noynoy ay matalino, simple, ni hindi daw niya nakitang nagalit ito kahit isang beses. Mabait at naramdaman daw niyang minahal siya nito kahit ni minsan ay hindi ito nagsabi sa kanya ng I love you. Biglaan na lang umano natapos ang kanilang relasyon nang mawalan sila ng komunikasyon sa kalagitnaan ng taong 2001 at naisip niyang baka naging busy na ito sa kanyang trabaho. Ang tawag sa ganitong klase ng paghihiwalay sa termino natin ngayon ay ghosted. Ito ay ang biglang pagkawala ng lahat ng klase ng komunikasyon nang walang anumang babala o eksplanasyon. Noong pumanaw si Noynoy, Hunyo ng taong 2021, puro magagandang salita ng pasasalamat at apresyasyon ang mga nasabi ni Barbara sa kanyang Facebook post para sa dating Pangulo. Panimula ng kanyang post, "Maraming salamat sa iyo sa binigay mo noon, tulong at respeto. Sino ba naman ako noon? Hindi naman tayo magkaestado sa buhay. Sino ba naman ako noon na napaka-ordinaryo kong tao?" Nakasaad din dito sa kanyang post na napaka-low profile ng dating Pangulo. Parang hindi anak ng dating Pangulo kung umasta.
Iisa lamang ang bodyguard at kung minsan, siya pa ang driver. Ipinagpapasalamat din ni Barbara sa kanyang post ang pagiging maalaga ni Noynoy. Gaya na lamang tuwing magpapadala ito ng pagkain sa kanyang bahay sa Tomas Morato kahit 10 oras na ng gabi. Bagamat hindi na ipakilala ni Noynoy si Barbara sa kanyang pamilya ay naipakilala naman siya sa mga malalapit na kaibigan nito. Ayon kay Barbara, si Noynoy ang naging inspirasyon niya sa pagpasok sa public service. Anya, correct, 101%. May impluwensya si Noynoy sa pagiging public servant ko. Number 2, Raffy Tulfo. Ito ang relasyon na ikipinahamak ni Barbara matapos niyang pangalanan sa isang guesting niya sa isang talk show na Star Talk. Sa isang press con at contract signing ni Barbara para sa kanyang pagbabalik sa showbiz noong ika-27 ng Nobyembre 2023 ay napaiyak siya nang muling ungkatin ang mga naging karelasyon niya, lalo na kay Raffy Tulfo na ngayon isa ng senador. Nakiusap si Barbara at ang manager niyang si Attorney Ferdinand Topacio na wag nang banggitin ang politiko dahil matagal na silang tapos, ngunit naging makulit ang media. Hindi man niya pangalanan ay naipaliwanag niya na noong binanggit niya ang pangalan nito sa Star Talk ay hindi niya alam na may asawa ito. Kaya naman, doon na nagsimula ang gulo at nang mapatunayan niyang may asawa nga si Raffy ay naghiwalay na sila. Mula noon ay hindi na sila nagkita pa. Ayaw din niyang pag-usapan pa ito dahil tahimik na rin sila at ang focus niya ngayon ay ang pagbabalik niya sa pagiging artista. Sa hiwalay na interview naman pagkatapos ng press con ay tinanong si Barbara kung gaano kasakit nang malaman niyang may asawa na pala si Raffy. Sagot niya ay syempre masakit. Pag naaalala ko yung mga pinagsamahan namin, lalo na yung kabutihan niyang ibinigay sa pamilya ko, sa sarili ko kasi mabait naman talaga siya, mulat sa pool naman matulungin talaga yung taong yun. At nang tanungin naman kung ano ang natutunan niya sa experience na iyon, ay sinabi niyang alamin mo muna yung tunay na buhay ng tao, kung meron siyang pamilya o wala. Tinanong din siya kung handa na ba siyang makita ito. Anya, ay oo daw. Casual lang, kung batiin man siya o hindi ay okay lang din. Pagpasok sa politika, matapos mabigo sa pag-ibig ay sinubsob ni Barbara ang sarili sa trabaho. Makalipas ang ilang taon ay naisip ni Barbara na mayroon siyang gustong patunayan sa kanyang sarili at nais niyang makapaglingkod sa kanyang mga kababayan sa Talavera. Kaya naman ay nag-file siya ng candidacy bilang konsehal at sumali siya sa ilalim ng Balane Party o Bagong Lakas ng Nueva Ecija Party. Ang kanyang slogan sa pangangampanya ay "Mahal ko ang Talavera". Sa umpisa ng kanyang kampanya ay hindi maiiwasang ikabit ang kanyang pagiging sexy star. Ngunit nakuha pa rin ni Barbara ang puso ng kanyang mga kababayan at nagwagi siya bilang number 1. 1,000 boto ang higit niya sa kanyang kalaban. Ayon sa tumakbong mayor at kapartido ni Barbara sa Balane na si Engineer Nerito Santos, malaking asset si Barbara sa kanyang administrasyon lalo na at kalinisan at pagpapaganda sa kanilang lugar ang ikinakampanya nito. Anya, artista at hindi, basta gustong tumulong, makakatulong. Sa isang interview naman kay Barbara ay tinanong kung bakit siya nagdesisyon na pumasok sa politika. Anya, meron akong gustong patunayan sa sarili ko. Ngunit ba nag-sexy star ako, wala na akong magagawa sa aking mahal na kababayan. So pinatunayan ko lang na kung ano yung kailangan ng mga sa aming bayan. Ibinigay ko po ng buong puso yung aking puso para sa kanila. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Barbara Millano? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.